Cedric, Connie, alam mo, pahirapan ang ginawang pag-rescue sa ating mga kababayan na natrap sa kanilang mga bahay, lalo na yung mga nasa tabi ng sapa, no? Dahil tumaas bigla ang tubig, rumagasa ito, nabulaga ang mga residente. Kaya ang grupo ng isang rescuer dito na pinangunahan ng isang kapitana ay gumamit na lang ng salbabida. Masagip lang ang karamihan ay mga bata sa lugar na ito. Sino na iwan doon sa bahay ninyo? Mama po niyo. Mama nyo. Ilan pa sila ron? Ilan? Ha? Anak, salita ka. Nang makakuha yung ano mo, yung naiwan. Ngayon lang ako nakapag-experience ng ganito. Buti na lang at andito kayo. Diyos ko. Mamamatay kami dyan kung hindi nyo kami na-rescuehan. Alas 5 rumagasa ang tubig nanggaling daw sa mataas sa bahagi ng Nueva Ecija at Ilocos Region, kaya umapaw ang tubig sa ilog. Kaya maging ang mga kalsada ay binaharin. Hindi ito inaasahan ng mga residente sa barangay Sangitan West, kaya kahit nagkaroon ng preemptive evacuation bago pa dumating ang bagyong Lando, ay nanatili sila sa kanilang mga bahay. Bandang alas 9 ng gabi, tumaas pa ang tubig, kaya natrap ang mga residente. Gamit ang salbabida ay isa-isa silang nirescue ng mga barangay tanod sa pangunguna ng babaeng kapitan ng barangay. Pahirapan ang pag-rescue, lalo't salbabida lang ang gamit. Isang babaeng residente kada salbabida. Makapanindig balahibo mga sumunod na eksena. Sa salbabidang ito, pinagkasya ang dalawang batang nanghihina at gutom na gutom, lalo't magdamag silang natrap sa bahay nila na bubong lang daw ang kita. Karamihan sa unang na-rescue ay mga bata at mga babaeng takot na takot, lalo't nababad sa baha ng magdamag. Ayon kay Charito Limos Gabaon, barangay captain ng Sangitan West dito sa Cabanatuan City, hindi bababa sa 50 pamilya ang natrap sa kanilang bahay. Dito pa lang yan sa compound na kinatatayuan ko. Desisyon niyang unahin ang mga babae at mga bata dahil lumalala na ang sitwasyon. Hindi rin na makapenetrate pa sa lugar ang mga rescuer mula sa Kapitolyo at munisipyo, lalo libo-libo ang natrap sa kanilang bahay na ngayon ay nire-rescue na ng mga otoridad. Hanggang lagpas tao rin ang baha sa mga kalsada, kaya di rin mapasok ang lugar. Cedric, Connie, itong kinatatayuan ko ay isang compound construction ito, ginagawa ng isang kumpanya rito. At ito yung ginawang lagusan ng mga residente na natrap dyan sa kabilang yan. Yung nakikita nyo yung pader, yung likod niyan, mga kabahayan, mga siguro mga more or less, mga less than 50 houses yung nandyan. At may mga makikita tayo mga tao, yung mga nakaupo dyan. Yan yung mga kalalakihan na nanatili muna para magbantay sa kanilang mga bahay dahil yung mga kamag-anak nila, kaanak nila na babae at mga bata ay ni-rescue na nga kaninang kagabi hanggang kaninang madaling araw. Magdamag yung ginawang pag-rescue rito. Nanatiling, kumbaga, ginawa nilang sanctuary nga na ma-rescue itong lugar na ito. Sobrang lalim na to. Kung kagabi, nung pinuntahan namin to, hanggang madaling araw, hanggang dito sa mata, kung tumayok. Pero itong tinatayuan ko, medyo mataas pa. Kung makikita mo yung nasa likod ko, yung isang residente rito, hanggang lagpas to, halos hanggang baywang na niya yung tubig. So, ibig sabihin, medyo humupa yung tubig dito. Pero yung sa likod niyang pader na yan, ayon sa mga residente, kausap ko lang kanina, ay baha pa rin daw, lagpas tao pa rin daw ang sinasabi nila. So, nagbabantay sila dyan para bantayan yung kanilang mga ari-arian. Dahil delikado, baka may mapagsamantala na magnakaw sa mga ari-arian nila. Kagabi rin, Connie at Cedric, ay naglibot kami hanggang madaling araw. Talagang yung ibang mga lugar dito, unpassable, hindi madaanan ng mga bus at kahit ng mga tataas na mga sasakyan, yung crew cab namin, hindi namin tinuloy yung pupuntahan namin mga barangay dahil baha pa rin nga. Ayon sa otoridad dito, aabot 89 bale ang barangay dito sa Cabanatuan City at lahat ng yan ay apektado ng pagbaha na galing yung tubig dun sa mga upper portion nitong Nueva Ecija at ng norte nga. Connie at Cedric. Bakit mo kasi kanina, na libo-libo yung natrap nga ng mga kababayan natin ang dahil dito sa flash flood. Sa mga oras na ito, meron na ba tayong nakuha man lamang na datos, kung ilan more or less talaga yung sinasabi nating pamilya na nandoon pa? Okay, sa pakikipag-usap ko sa
otoridad, yung sa namamahala dyan sa nagsasagawa ng rescue operation, sinabi niya sa akin kung ilan yung inaasahan na kailangan i-rescue. Kagabi yan, usapan namin kagabi. Ang sabi niya, sandali ko niya, nilista ko yun more or less, ito yung mga hindi sumama sa preemptive evacuation. Yung, banggitin ko lang muna, yung sumama sa preemptive evacuation ay 19,000 individuals. Yung mga hindi sumama, mabibigla ka, Connie, dahil malaki-laki ang bilang, 59,000 katao. Yun, ganun kalaki. Ang sinasabi ng mga otoridad dito, sana raw ay yes. Oo. So, Cesar, sa ganitong senaryo na napakarami ang hindi sumama, no? At narinig nga natin dun sa isa sa mga na-interview mo na unang beses nila itong naranasan, kung kaya siguro ganun sila kakampante, no? So, ano yung nagiging balakid ngayon na hindi sila makapasok para ma-rescue itong ating mga kababayan? Bukod kasi kagabi, no? Medyo talagang madilim, nahihirapan sila. Pero sa mga oras na ito, medyo humupa na kamo ang baha. Ano pa ang nagiging dahilan bakit nahihirapan yung mga rescuers? Okay, nung pumunta kami dyan sa may munisipyo, no, nakita naman namin yung ginagawang efforts ng ating mga opisyal dito, ang ginagawa nila, inilabasan nila ng mga rubber boat. Ito yung ginagamit nila hanggang ngayon para i-rescue yung mga kababayan natin na natrap sa malalalim na lugar. Kasi yung iba sa kanila nasa ibabaw na ng bubong, karamihan dyan mga bata at mga babae. So yun yung mga pinaggamitan nun. Pero ang problema ko sa dami nito, 59,000 na individuals, kaunti lang naman yung rubber boat. Humingi sila ng tulong sa ibang mga probinsya rito at ibang munisipyo na towns dito na katabi nito Cabanatuan at nitong Nueva Ecija dahil yung Nueva Ecija ay apektado rin. So talagang maraming kailangang i-rescue pero kakaunti yung gamit. Yung rubber boat nakita ko na hindi naman ganun kadami. At narinig ko rin, nakikipag-usap yung mga otoridad dito sa iba pang mga lokal na opisyal na mga katabing probinsya nila para humingi ng tulong, para tulungan nga dahil napakarami nito. Kaya kung nakita nating video kanina, yung ginamit ng barangay captain dito, yung babaeng barangay captain, salbabida, medyo kaunti pa nga yung salbabida ngayon. In fact, yung ginawang pag-rescue sa mga bata at mga babae ng madaling araw dito sa lugar na ito ay inabot ng hanggang madaling araw at talagang nakakakilabot yung itsura, no? Kasi yung ibang mga bata nakita namin gutom na gutom, so hindi natin alam kung ano yung efforts na ginagawa pa sa ibang lugar. Basta ang naging problema lang talaga, Connie, ay napakahirap pumasok sa mga medyo masisikip yung mga lugar dito at talagang baha, lagpas tao. So, ang kailangan gawin na lang talaga ng ating mga kababayan ay magpakalma, pumunta sa kanilang mga bubong. Dahil ang sabi naman ng mga otoridad ay sasagipin sila, gumagawa ng effort para itong napakaraming mga kababayan natin na natrap sa kanilang mga bahay ay ma-rescue na sa lalong madaling panahon. Humupa ang baha, no? Pero hindi pa ganun ka hupa talaga dahil marami pa rin na hindi mapasukan na mga barangay at I believe baka may mga kababayan pa tayo na natrap sa mga lugar niyan. In fact, yung crew natin ay natrap na rin dyan sa bandang, sa highway pa yan, medyo traffic at baha pa rin sa mga highway. Nakakita pa rin tayo ng mga tubig sa mga kalsada. So, ibig sabihin, wag magpakakampante ang ating mga kababayan, maging alerto sana at sana ay walang magbuwis ng buhay sa pangyayaring ito. Yes, so Cesar, sa 59,000, mukhang hindi na lamang ito problema ng lokal na pamahalaan dyan. Dapat siguro maparating na yan sa national government at nang sa gayon ay lalo pang mabigyan ng agaran at mas maraming tulong, no? Ika nga yung ating mga kababayan. 59,000, napakalaki. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.